first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Arestado ang isang lalaking kunwari nag-aalok ng trabaho, pero pinagsasamantalahan lang umano ang mga recruit. Bahagi ng umano'y modus ang pagdala sa kanila sa isang apartel at pagbabantaang papatayin kung hindi gagawa ng maseselang bagay habang binibidyuhan. Mismong cellphone ng biktima ang ginagamit bago tangayin para ipatubos. Kung hindi, ikakalat umano ang video. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ang puso, lumalaban kami ng batas. Grabe ginawa kong perwisyo sa akin. Ganun na lang ang iyak ng babaeng ito na makita sa tanggapan ng District Special Operations Unit ng Northern Police District ang umano'y gumahasa sa kanya. Pasensya na talaga. Pasensya, may magagawa ko yung pasensya ko. Ito na nga, magpapagbabayaran ko na yung... Walang magagawa yung pasensya mo, kuya. Grabe perwisyo ginawa mo. Ang tigas ng mukha mo. Sobrang tigas. Yung pasensya mo, kainin mo yung pasensya mo. Hindi ko tanggapin yan. At pagdusahan na, gusto ko nga eh. Patay ka na lang sana eh. Sumbong ng biktima, nagpakilala mo ng agent ang suspect na nag-alok ng trabaho na may kitang 10 to 50,000 pesos kada racket. At nang makipagkita siya sa suspect nitong Lunes, nagulat siya na dinala siya sa isang hotel. Pinagawa niya po ako ng video ko. Masela na ang pinagawa una pa lang, pero hindi pa nakontento ang suspect na gusto rin daw ng video na may ginagawa sila ng biktima. Sabi anya ng suspect, para walang problema ay cellphone ng biktima ang ipinang video. Nanginginig ang biktima dahil sa takot pero wala raw siyang nagawa. Sabi niya, pag di mo ito ginawa, hindi ka makakalabas dito. Tapos pinagbantaan niya na po yung buhay ko. Yung time na yun, syempre inisip ko rin po yung anak ko. Matapos ito, kinuha ng suspect ang kanyang cellphone at mabilis na tumakas. Ayon sa NPD-DSOU, matagal na nilang hinahanap ang suspect. Matapos silang makatanggap ng maraming sumbong hinggil sa lalaking ganun din daw ang modus. Nagpipretendo yan na babae through social media. And then minimit niya nagre-represent siya as parang middleman or representative or agent po. Panakot din anila ng suspect ang mga video na nasa cellphone ng kanyang mga biktima. Pag hindi nagbigay ng pera, ipopost niya yung mga yung mga malalaswang litrato o kanyang bidyong ginawa. Meron daw nga nag-suicide na rin dahil sa mga pananakot at saka pagbabanta. Serial rapist. Napakarami niyong biniktima, ma'am, within our AOR, also the same mo sa Quezon City, sa Valenzuela, sa sa Tondo, sa Malate. Nahuli lang ang suspect matapos ma-entrap dahil sa sumbong ng isa pang biktima na nakuhanan din ng cellphone. Pinatutubos ito ng suspect sa halagang 5,000 pesos kung ayaw raw ng biktimang ma-post ang masiselang litrato nito. Nahack niya na po lahat, lahat ng social media ko. Chinachat niya na po yung papa ko na kapag hindi ka nagbigay, malilikto sa school nila. Sa cellphone ng biktima, nakontak ng suspect ang mga kaibigan ng biktima na ginawan din daw ng nasabing modus. 3 kaibigan niya ang nabiktima. Nagpakilala siya as me po. Tapos ang sabi niya is may racket nga daw po, ganito, ganyan. Sasampahan ng patong-patong na reklamo ang suspect, kabilang ang rape at robbery extortion. Nanakawan ko po sila. Nakawan? Ng po? Nung cellphone po. Ano pa po? Hinak ko po yung mga Facebook. Yung version ng game? Tahimik na lang po muna ako dun, ma'am. Nananawagan ang mga otoridad sa iba pang posibleng nabiktima rin daw ng suspect na agad dumulog sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Kabi-kabila ang mga binansagang Black Friday protest kontra umano'y korupsyon sa flood control projects. May nag-walkout na mga estudyante sa isang universidad habang sa Senado, pinagbabato ng itlog ang mukha sa tarpaulin ng 2 senador na kumubra umano ng kickback sa mga projects. Nakatutok live si Kino Gaston.
Mel, isa lamang ang kilos protesta na nangyayari ngayon malapit dito sa EDSA Shrine sa mga tinaguriang Black Friday protests laban sa katiwalian sa gobyerno kaugnay ng mga flood control projects na ikinasa ngayong araw. Dito malapit sa EDSA Shrine kanina nakasuot ng itim ang mga dumalo sa rally na kumukondena sa umano'y sabwatan ng ehekutibo at kongreso sa umano'y korupsyon sa mga flood control projects. Mga opisyal ng gobyerno! Ganito ang tagpo kanina sa ikinasang kilos protesta laban sa flood control scam ng grupong ito sa harap ng Senado. Nagsihiga sila sa kalsada para ipakita ang realidad na marami ang nalulunod sa baha. Nananawagan din ng grupo na maging tunay na independent ang binuong Investigation Commission ng Pangulo. Sa isang punto, ang dala nilang tarpaulin na may mukha ni na Senador Joel Villanueva at Senador Jinggoy Estrada pinagbabato ng itlog at pinagsisipa ng mga ralista. Matatanda ang dinukoy ni dating DPWH District Engineer Bryce Hernandez, sina Estrada at Villanueva na kumikickback umano sa mga flood control project sa Bulacan. Sinusubukan naming makuha ang panig ng dalawang senador sa nangyari sa rally. Pero nauna na nilang pinabulaanan ng aligasyong sangkot sila sa anomalya. Bit-bit ang mga placards, nag-walk out ang mga estudyante ng iba't ibang colleges sa UP Diliman para sa university-wide Black Friday protest. Karamihan sa kanila nakasuot ng itim. Naglabas sila ng hinaing para panagutin ang mga sangkot sa korupsyon, lalo sa umano'y sabwatan sa flood control projects. Anila, huwag maliitin ng mga politiko ang boses ng kabataang Pilipino. Suportado naman daw ni UP President Angelo Jimenez ang pagpapakita ng outrage ng publiko sa mapayapang paraan. Alinsunod daw ito sa freedom of expression. Sa Antipolo Rizal, ilang katao rin ang nagkasa ng Black Friday protest. Panawagan nila na buwagin ang political dynasty at ang paglaban sa pagnanakaw ng buwis. May mga nakadeploy ring mga pulisya sa lugar para magbantay sa sitwasyon doon. May pinapanigan kami ang interes ng ating bayan, ang interes ng masa, pero sa Marcos, sa Duterte, wala kaming pinapanigan dahil parehong akusado sa korupsyon. Mel, giit ng mga grupong nagkasa ng mga kilos protesta ngayong araw, panimulang hakbang pa lamang ito sa mas mahabang kampanya ng pananagutan sa gobyerno kaugnay sa mga flood control projects. At pag-iipon din daw ito ng suporta para sa mas malaking pag-itipon sa September 21. Mel. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Tiklo sa Quezon City ang 4 na miyembro umano ng sindikato na nagbebenta ng lupa na hindi nila pag-aari. Gumagamit pa raw sila ng mga peking dokumento. Nakatutok si John Consulta. Pagkatanggap ng mark money na 1.2 million pesos na mga target, kumilos na mga tauhan ng NBI Organized and Transnational Crime Division. Kayong karapatan na manahimik kahit ano pong sabihin ninyo, pwede pong magamit laban sa inyo. Huli ang 4 na suspect na umano'y miyembro ng sindikato na nagbebenta ng mga bakanteng lupa na hindi naman sa kanila. Na-recover sa mga suspect ang ilan sa mga dokumentong ginagamit daw nila sa kanilang panloloko. Ayon sa NBI, marami na raw na biktima ang grupo sa Bulacan, Rizal at Metro Manila. Nagsimula ito nung lumapit sa atin yung Department of Human Settlements and Urban Development. Nireport po nila na mayroong isang squatting syndicate dito sa Pasay na nag-o-offer, nagsasabi na silang nagmamay-ari ng lupa doon sa lugar na yon. Ayon pa sa NBI, may ibang paraan pa raw ang grupo para kumita sa mga lupang di naman nila pagmamay-ari. Yung mga representative naman itong ating mga subject, may pinapakita ring SPA na ino-authorize itong mga tao nila na mangolekta ng pera doon sa mga nakatira doon sa lugar na yon. Iginiit ng mga suspect na sila ang lehitimong may-ari ng lupa at may desisyon na raw dito ang mga korte. Totoo yan. Nag-aalok kami pero may court order with finality ang inaalok. Dumaan lahat ito sa korte. Hindi kami mag-aalok ng bugos na mga dokumento kung kami man ay mag-aalok sa mga buyer.
Pero ayon sa DSUD at LRA, pawang mga peke ang lahat ng kanilang ipinakikitang dokumento. Makikita natin na peke ang title na pinepresenta ng mga suspect. Nakalagay doon na ito ay nagre-range from San Jose del Monte, Bulacan, Malabon, Valenzuela, which is in contravention with the present land registration system. Ingatan lahat ng mga consumer. Meron po tayong National Drive Against Professional Squatter and Squatting Syndicate na humuhuli sa mga gantong klaseng gawain. Nasa NBI na ang mga suspect, nakakasuhan ng estafa through falsification of public documents at iba pang reklamo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Muling namataan ng mga barko ng China habang nagsasagawa ng multilateral maritime cooperative activity ang Pilipinas, Amerika at Japan sa West Philippine Sea. Kabilang sa mga sinanay roon ang paglapag ng helicopter sa naglalayag na barko. Nakatutok live si June Veneracion. June! Emil, sakay kami nitong warship ng Pilipinas, ang BRP Jose Rizal, at nandito kami ngayon sa gitna ng West Philippine Sea kung saan may nagaganap na multilateral maritime cooperative activity. Dalawang warship naman ng China ang nagpakita pero hindi ito nakaapekto sa takbo ng maritime exercise. Mukhang madali lang kung titignan. Pero ang paglapag ng isang helicopter sa naglalayag na barko, ang isa sa pinakadelikadong bahagi ng anumang operasyon sa dagat. Ang paglanding ng Agusta Combat Helicopter sa BRP Jose Rizal, ang panimula ng 11th Multilateral Maritime Cooperative Activity sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Japan ngayong araw. Ang piloto ng helicopter ay ang isa sa dalawang babaeng opisyal ng Navy na kwalipikadong mag-pilot in command ng Agusta Helicopter. Bukas sa mga barko ng Amerika at Japan naman maglalanding ang Agusta Helicopter na paliliparin ni Lieutenant Mary Joy Feliciano kasama ang kanyang team. Cross-deck landing ang tawag dito. Para sa mga piloto, sir, magandang experience to, sir. So in the future, kung mayroong mga actual operations, everything will be smooth yung pag-conduct namin ng under joint operations. Habang nagsasanay, dalawang Chinese warship naman ang namataan. Nag-radio challenge ang BRP Jose Rizal. To Chinese warship 551, you are sailing in the Philippine Exclusive Economic Zone. This is a Chinese warship that enjoys sovereign immunity. We are taking legal military operations beyond the territorial waters of all the littoral countries. Sa kabila niyan, nagpatuloy ang maritime exercise sa West Philippine Sea. So far, hindi naman po sila nakaka-affect sa activities po natin. Hindi tayo masisindak. Bukas naman ay sabay-sabay na maglalayag ang mga barko ng Pilipinas, Amerika at Japan malapit sa Panatag Shoal o Scarborough Shoal. Sasabay nito ng paglipad ng mga air assets ng mga kalahok na bansa. Balik sa Emil. Maraming salamat, June Veneracion. Bad news at good news naman, kaugnay ng singil sa tubig. Tataas ang singil ng Maynilad simula Oktubre hanggang Disyembre. Pero bababa naman ang singil ng Manila Water. May paraan din para makamenos lalo kung 4-piece beneficiary. Nakatutok si Bernadette Reyes. Idagdag na sa kailangan yung budgetan ngayong Burr months ang mas mahal na water bill kung Maynilad customer kayo. Simula Oktubre kasi 40 centavos ang dagdag sa mga residential customers na kumukonsumo ng 10 cubic meters pababa. 1 peso and 53 centavos naman ang dagdag kung 20 cubic meters at mahigit 3 piso kung 30 cubic meters. Dahil ito sa tinatawag na foreign currency differential adjustment o pagbabago sa palitan ng piso kontra dollars, yen at euros na siyang pambayad ng mga water concessionaire sa kanilang foreign loan. Pero ang singil ng Manila Water bababa mula Oktubre hanggang Disyembre. 64 centavos ang bawas sa mga kumukonsumo ng 10 cubic meters pababa. 1 peso and 43 centavos na bawas sa bill ng mga kumukonsumo ng 20 cubic meters at halos 3 piso naman sa mga may konsumo na 30 cubic meters. Ito po ay ang mekanismo na ginagawa ng MWSSRO that was approved by the MWSS Board of Trustees at ang Department of Finance na para po
payagan ang Manila Water at Maynilad na i-recover ang kanilang losses at ipasa din ang kanilang mga gains. Meaning po dyan, no over-recovery or under-recovery. Sa mga mahihirap, kabilang ang mga miyembro ng 4Ps, maaaring mag-apply sa Enhanced Lifeline Program para mapababa ang water bill. Para sa mga Manila Water customers na kumukonsumo halimbawa ng 10 cubic meters, sa halip na mahigit 250 pesos ang bayarin, magiging 91 pesos na lang. Sa Maynilad customers naman, sa halip na 182 pesos, magiging 151 na lang. Kailangan lang sagutan ng application form, laki pa ng 4Ps ID o anumang patunay na mababa ang kita ng pamilya, valid government ID at proof of billing. Just get a form from Manila Water or Maynilad, pwede na po silang mag-avail ng Enhanced Lifeline Program. Kasi wala pong masyado nag-register. Ngayong pumasok na ang bare months, lumalaki ang gastusin. Sumabay pa ang dagdag singil sa tubig. Pero may mga paraan naman para makapagtipid sa konsumo. Yung pinaglabahan, nililinis sa banyo, ibinibu sa bowl para medyo tipid ng konti sa tubig. Gumagamit kami ng palanggana, pipis-pisan muna yung mga pinagkainan bago siya sapunin para... Tapos mahina lang yung tubig sa gripo, hindi sinasagad. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Ang Rodrigo Roa Duterte. Hirap na umanong makakilala at makaalala si dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa kanyang legal team, kaya hiniling nila ang indefinite adjournment sa pretrial Chamber 1. Hamon naman ang kampo ng mga biktima ng drug war, pagsusuri ng mga independent expert. Nakatutok si Salima Refran. I would like firstly to confirm your identity. Could you provide us with your full names, please? Ang Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. The surname is Duterte. My birth month day is March 28, 1945. I was born in the province of Leyte in the Philippines. Ang unang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, ang huling beses na nakita siya sa publiko. Halos 6 na buwan mula niyan, sabi ng mga abogado niya, ang dating Pangulo hindi na umano nakakilala ng ilang kaanak, pati abogado, o nakakaalala ng mga pangyayari, lugar o oras. Yan ang laman ng request for indefinite adjournment ng kampo ni Duterte sa Pre-Trial Chamber 1 na isinapubliko ng International Criminal Court o ICC. Sa request ng kampo ni Duterte, sinabing may cognitive impairment ang dating Pangulo at hindi na raw inaasahang bubuti ang kondisyon nito. Sumailalim na nila sa iba't ibang pagsusuri si Duterte tulad ng MRI, CT scan at neuropsychological evaluations. At lumabas daw na apektado na ang alaala ng dating Pangulo, pati na ang kanyang pagkilos at ang kakayahan niya para umintindi at mga tuwiran. Hindi na raw naiintindihan ni Duterte ang dahilan kung bakit siya nakadetain ngayon. At wala na raw kakayahan na gumawa ng mga desisyon para sa sarili. Matatanda ang dinala sa ICC si Duterte para paharapin sa kasong Crimes Against Humanity, kaugnay ng madugong kampanya kontra droga ng kanyang administrasyon. Sabi ngayon ng kanyang mga abogado, unfit to stand trial si Duterte at hindi raw makabuluhang makakalahok sa legal na proseso laban sa kanya. At kahit anong treatment para ang gawin, hindi na raw mababalik si Duterte sa anilay state of legal competence. Kaya gusto ng kanyang mga abogado na lahat ng legal proceedings at mga pagdinig ay ma-adjourn indefinitely. Nauna nang pinagpaliban ng confirmation of charges hearing ni Duterte na nakatakda dapat sa September 23 para pag-aralan ng hiling ng kanyang kampo.
hindi ito sinang-ayunan ng isang hukom. Sabi ni Judge Maria Socorro Flores Liera, dapat ibinasura ang hiling ni Duterte at pinagpatuloy na lang ang confirmation of charges hearing na tatalakay lamang kung may sapat na ebidensya ba para sabihing maaari niyang nagawa ng nasasakdal ang krimeng pinangaharap siya. Ang mga usapin sa fitness ng isang akusado at assessment tungkol dito ay nasasakop na raw ng trial court. Noong September 9, isang araw matapos ang pagpapaliban sa pagdinig kay Pangulong Duterte, kinamusta ang lagay nito sa pamamagitan ng bunsong anak nitong si Kitty Duterte. How is he? Specifically po, ma'am, the court, of course, canceled the confirmation because he's not fit to stand trial. So we want to know how is he physically and otherwise, no? Obviously, I cannot delve into that. I'd like to reiterate that we were advised to refrain from sharing information about our visits with him. And all I can assure you is that he is alive and well. But he seems healthy. Yes. And strong. No reason for anyone to worry about him. No reason to worry. But ayun, as I said, I cannot discuss further. Ipaparating naman ng kampo ng mga biktima ng drug war ang pagkadismaya at pagkontra sa postponement sa pre-trial chamber sa pamamagitan ng ICC prosecutor. Nais din nilang magkaroon ng isang panel ng independent experts para sumuri kay Duterte. May GC ba itong mga ito? Yung legal team at yung mga anak? Kasi wala namang kaming narinig sa mga kapamilya niya na iniinda niyang sakit o kaya itong sinasabi nila na cognitive impairment on multiple domains. So para sa mga pamilya, ang question nila ay una, lokohan ba ito? Pangalawa, drama na naman ba ito? At pangatlo, paano kami? Paano ang hustisya para sa amin? Nais din ng mga pamilya ng mga biktima ng drug war na makakuha rin ng kopya ng medical records ni Duterte. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Zookeeper for a Day, si PBB ex-housemate Vince Maristella na guest sa upcoming episode ng Born to be Wild. At may na-realize daw si Vince at the end of the day. Alamin kung ano sa chika ni Nelson Canlas. Pahinga muna sa pagpapakilig sa TikTok. At sa acting grind si kapuso ex-PBB housemate Vince Maristella. Tagal na kitang mahal. Dahil this time, zookeeper naman ang kanyang gagampan ng role. Ako si Vince, kasama si Doc Nielsen. Born to be wild! Woohoo! Curious din kasi ako kung paano ito inaalagaan at kung anong mga treatments ang binibigay ni Doc sa mga hayop na nandito. Kasama si Doc Nielsen Donato, may experience ni Vince how to take care of wild animals sa zoo. Gaya ng mga blue and gold macaw parrot. Magpapakain din si Vince ng mga leyon at tigre. At tutulong siya sa paghuli at pagbibigay ng treatment sa isang buhaya. Matapos malinisan, tinanggal namin ang mga dead tissue sa kanyang mga sugat. Pagkatapos, binalik din namin ito sa kanyang kulungan. One, two, three. It's a fine rainy day. We've been productive. So, thank you, Vince. Marami raw realization ang Sparkle Star matapos ang collab episode na ito. Animals are also, naglo-long din sila ng love. And isa yun sa mga na-realize ko na sinabi din ni Doc, as a human, hindi din nakakalayo kung ano din yung mga pangangailangan ng animals. Mapapanood ang Born to be Wild tuwing Linggo alas 9 ng umaga. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.